Ito yung Toyota Camry 2ERFE engine, 4 cylinder, inline. Ito yung papalitan natin ng rear crankshaft oil seal. Isang piraso lang yung tatanggalin natin na pyesa, napakaliit lang. Pero napakalaking trabaho ang gagawin natin. Paghihiwalayin natin itong makina at saka itong transmission. So may dalawa tayong option dito para mapaghiwalay natin itong dalawa. Kung wala kayo nung engine hanger na kagaya nitong ginagamit ko, ito yung engine hanger. Pag wala kayo niyan, ibababa natin itong buong makina. Sa baba natin siya paghihiwalayan. Pero kung mayroon kayong engine hanger, isasabit natin itong makina at saka natin tatanggalin yung transmission para minus sa trabaho tayo. Kasi pag ibababa natin mo buong makina, i-disconnect natin lahat ng harness, yung wire, tatanggalin natin yung coolant, magtatapon tayo ng coolant, magsasuction tayo ng magre-recovery tayo ng refrigerant. So ngayon gagamitin natin yung isang procedure, ibibitin natin yung makina. So syempre guys, SOP, fender cover sa side at saka dito sa side for safety, para hindi magasgasan yung kanyang pintura. Pag wala tayong fender cover guys, hindi na tayo sumunod dun sa standard procedure. Okay guys, safety first. Na-set up na natin yung engine hanger. Double check natin kung nakasentro yung pagkakapatong niya dito sa cross member. So okay na. Dito sa side okay na rin. Doon okay na rin. Dito okay na rin. So ang ginamit natin dito ay seat belt para madaling itali. Dito sa area na to, mayroon pa naman siyang engine torque mounting na hahawak dito sa makina. Yung ating engine hanger, linagay natin siya sa gitna mismo ng makina o pag gitna ng transmission at siya ng makina, para pag tinanggal natin itong transmission, itong area na to wala ng mounting. So dito siya banda hahawak, dito siya banda bibit-bit sa may bandang puwitan ng makina. Dito banda mayroon pa namang mounting. So okay na yan, safety na yan. Ibababa na natin yung subframe. Dito naman tayo sa ilalim, tatanggalin na natin ito. Itong subframe na ito. Ito yung nakasalo dito sa makina. So pag tinanggal natin to, may iwan ngayon itong makina at saka transmission. Ganun lang. Yan guys, pinababa na natin yung subframe. Ayan. Nasa ibabaw yung makina, naiwan. Ito naman yung kanyang subframe. Hawak ka lang dyan, Batman. Huwag kang mahuhulog. Inuuga-uga pa. Ayan, subframe natin. Tinukura natin ng stand jack dito sa ilalim guys, for safety. Kasi mabigat ito. Panigurado baka may langaw na tumungtong dun sa ibabaw, lalong bibigat yung makina. Kasi nandito pa yung transmission. Tinanggalan natin oil cooler hose, nilagyan muna natin ng spark plug, sinaksakan natin yung butas para hindi siya tutulo. Tapos itong kanyang pipe, ito, mayroon tayong tinatabi ng mga rubber cap. Yan ang tatakip natin dyan para hindi tutulo yung transmission oil, hindi magigita tayong sahig. Actually may linagan na tayong sa pinakarton para pag may tumulo dyan mag-absorb yung oil, hindi kakalat sa sahig, baka madulas tayo. Pag nadulas tayo yari na, hindi sagot ng kumpanya yung aksidente natin. Safety pa rin. Tinanggal na natin yung flywheel, pass forward tayo. Ito lang yung papalitan natin guys. Ito lang yung papalitan natin. Ito yung rear crankshaft oil seal. Ito lang, itong oil seal na ito. Yan ang gagaling yung oil leak.
ito lang yung papalitan natin yan ng ganyan ng trabaho na gagawin natin. Importante kasi yung mga engine oil leak. Yan ay baba natin siya ng within 2 hours. Pati yung pagtanggal ng subframe, pag-set up sa ibabaw. So natapos siya ng within 2 hours. Ang binigay dito ng labor charge ay 10 hours. Ang babayaran ng customer ay 10 hours kasi per hour ang trabaho dito. Ang binabayaran ng customer per hour. So binigyan ito ng 10 hours. O naibaba ko siya ng within 2 hours. Tapos pag kabit naman additional 2 hours, so 4 hours. So mayroon tayong extra 6 hours. So yung 6 hours na yun, pwede na tayong kumuha ng ibang trabaho or ipahinga natin. Pag walang trabaho, pahinga tayo. Hindi tayo ma-idle.